both siya nakakapagod, yung workload tsaka expectations. Hi everyone! For today's podcast, we're gonna answer a couple of questions regarding sa journey sa aming architectural journey. I'm Key Jonah and I'm with my friends. Guys, pakilala naman kayo. Starting with... Go! Hi, I'm A. Yeah. Hi, I'm Mabel. Hi, I'm Inti. Hi, I'm Ray. Hi, So, this is the first time nagagawa kami ng podcast. So, I hope you guys like it. Oh, since kakatapos lang ng finals, kamusta naman kayo? Ako, no, masasabi kong nahirapan talaga ako netong finals kasi sabay-sabay yung mga gawain. Pero worth it naman lahat since natapos ko naman siya on time. Wow. Wait. Yay! Achievement. Walang cram? Syempre kasama na yun since architecture. Hindi ko wala yung cramming, yung procrastination. In the end, naipasa naman na. Bella. Kayo ba? Ganap nung finals. Ano? Wala, kasi Same as parang before. ganun pa din. Ilang araw babalik, finals, walang tulog. So far, ano naman, laban pa din or parang nakaka-feel kayo na parang Naman, check. tas na to Oo, or hindi Wala, lang third year ni. May choice Ba't ka pa parang gusto ba? pa ba natin to? sa bagay. Kulang, babe. Pero kasi 'di ba hindi naman sa disregard ko yung ibang mga programs, pero ang architecture kasi talaga requires a lot of time. Yun talaga yung ultimate na kalaban natin. So, yung parents nyo ba, anong sinasabi nila sa inyo? Okay lang ba sila sa ganung setup sa inyo? Naalala. Nasa kami Na, yung ano, ang dami ng Yan. Ay, kanina pinagalitan lang ako. Puro daw ako aral. Hindi na alam, hindi naman. Nababalance naman. Balance naman. Hindi, kasi parang more on, napapansin din kasi nila na, ayun nga, puro lang din ako. And especially lately, hindi ako nakasama nung sa Christmas party namin. So parang ayun na din yung naisip nila na parang mas ko na, masyado akong like, puro plates. like very conscious. Though, sila din naman magagalit pag bumagsak ako. Yes. Tsaka, sobrang grateful din ako na halos lahat sa parents natin is very understanding sila sa kung anong situation natin sa architecture. But since third year na tayo ngayon, syempre, dati napag-usapan naman natin ng first and second year natin na parang sobrang nakaka-burnout talaga yung course. So, ngayon third year na tayo, may mindset na ba kayo na sure na talaga ako na ilalaban ko itong architecture or meron pa rin kayong alinlangan na ituloy yung program? Sometimes siguro may doubt. Siyempre, pag napapagod, ganun, napapaisip, tutuloy pa ba? Siyempre, pag nakakatakot yung pag bumagsak ka sa isang ano, parang isipan mo, mag-shift na ba ako, gano'n. Parang ang hirap kasi pag bumagsak ka, tapos parang mabibehind ka sa mga kasama mo. Parang yung hahabulin mo, parang ayaw mo na ituloy. Sa akin iniisip ko pag ganyan, yung mga nagastos. Ayun din, kasi Kasi parang, nakabili ka ng Laptop. laptop, nakabili ka na ng ano. Membership. parang masasayang kung babalik na ulit sa pag nag-shift. Halos, ang dami na rin kasi nating na-invest talaga since nung beginning pa lang. Like, may mga araw talaga na halos sa school na tayo nung tumira. From 7 to 7 p.m. nasa Hanggang school 9 tayo. lang. Tapos uuwi pa tayo ng pagod kasi ang haba, ang tagal nung biyahe natin. Pero, ayun, still going pa rin tayo ngayong third year. Second sem na. Yes. So, before mag-end yung December, siguro i-congratulate natin sarili natin. Isang malaking achievement talaga na Yes. na-survive natin yung sem. Okay na. And so ano naman yung mga
strategies or coping mechanism nyo? Ano yung ginagawa nyo para magstay kayo or maging focus kayo all the time sa architecture? Kasi nakaka-burnout kasi talaga siya, di ba? Ako na, Sige, ako next. someone na may or I think it's really a big part na nasa org. Yeah. Nababalance out ko siya na parang pag-feel. Pero din naman din kasi din ang ka-active yung org. Pag times na parang active na ulit, parang nakakalap siya kasi parang sa course natin more on like sitting talaga, sitting tapos yung sakata sa likod, tapos more on tutok sa computer, so ganun. Parang since nagda-dance na ako, I think it's kind of balance thing na din na may kahit pa paano na din ako alam is ayun. And being an architecture student, tapos may mga orgs ka pang hinahawakan, sobrang malaking responsibility nun na kasi yung time mo kailangan mo talaga i-manage na maayos para magampanan mo yung roles in every organizations or Ang ginagawa ko sa ganun, kunyari, pag may rehearsal, kailangan by this, kunyari, bago ako pumasok ng rehearsal, may na-accomplish Dahil nagawa ako. ka na. Kasi ayoko nang nag-rehearse ako, may iisip akong things. Tapos pag uwi ko, it's either itutuloy ko yun or pwede na ako mag-rest. Yun. So, Sa akin, di ba, tanong mo nga kanina, di ba, strat? Ewan ko, pero effective siya sa akin yung in a way na technique, di ba, strat? Yung kung alam niyo yung Pomodoro technique. Ginagamit ko yun na rin na pag nagka-cram. Kasi effective talaga siya na nakikita mo yung oras, kung ilang oras ka na nagawa. Ayan. Pero may break pa rin naman yun. Kaya, effective naman. so, kaya pala nawawala kasi Oo, legit. Hindi ako nag-reply. Hindi siya- Lalo pag nag-cram. Nakalock-in talaga. kapag finals or midterms guys, hindi siya nagpaparamdam sa GC. so cash yung Sobrang combo, focus siya. hinahanap, Mabel. Yeah. Dinanap din ako ng isang kaklase natin, di ba? Di Si daw ako ano? nagre-reply. Si Jen. Huwag mo na. Hindi, si Andre. Oo. Di daw ako nagre-reply. Sino na? Sorry, Lucky. Lahat, wala akong maisip Ako siguro Ay, sige. panay ako tanong sa JC, di ba? Kung ano yung progress niyo, ganun. Parang gusto ko kasi, parang, Pressure ka. oo, ganun. Tapos yun, parang nagpapadali yung, nagmamadali ako gumawa, tapos di ko na naman, natatapos ko na pala siya, ganun. Pero ang pangit ng style. Hindi ko, din siya. Kasi, Napangit yung gawin. good thing yun na parang nakipag-coordinate or communicate ka sa friends mo. Kasi, dyan mamamotivate ka eh. Wala kang namatay. Eto, sa tingin nyo, anong mas nakakapagod? Yung workload o yung expectations sa inyo? Ikaw. Siguro, both siya nakakapagod, yung workload tsaka expectations. Pero sa workloads kasi, if you learn to enjoy or to like kung ano yung ginagawa mo, hindi na siya totally nakakapagod eh. Kasi kapag nag-spend ka ng kahit na isang araw sa paggagawa ng plays, pero gusto mo yung ginagawa mo or na-enjoy mo yung ginagawa mo, parang hindi ka pagod mentally. Pagod ka physically, pero mentally, hindi siya tiring. For expectations naman, yes, syempre, marami talaga or hindi mo talaga may iwasan na masasabi yung tao and ipe-pressure ka nila sa ginagawa mo since architecture kinuha mo, so ang laki ng expectation sa'yo. Pero it's on you siguro or it's up on us kung paano natin iti-take yon. So for me, kinukuha ko siya as motivation para magpatuloy imbes na i-pressure yung sarili ko. Ayun. Okay. May Mahirap. Hindi, mas nakakapagod kasi yung expectation kasi sa workload. Kasi yung workload, kasi kaya mo naman siyang gawin, pero pag yung deadline na on time, tapos hindi mo nagawa yung ina-expect, parang doon ka parang magsisisi na ba't hindi mo ginawa ng maaga. Kasi alam mo kaya mo gawin yung, lalo na pag render, alam mo kaya natin tapusin. Pero syempre, pag, ayun na, Kayang mag-walk. pag may deadline na, tapos unti lang yung napasa, parang nakakapagod yung, ay, ba't parang ganito lang nagawa ko, gano'n. Nakakaingit sa iba na tapos. Agree naman na both siya.
given naman na workload is nakakapagod talaga. Parang feel ko mas nag-a-add na lang yung expectation dun sa pagod. Diba? So, may isipin mo kung nag-work ka on your own pace, tapos parang hindi ka parang pinipressure by someone or by ikaw, sarili mo, hindi mo pinipressure yung sarili mo, hindi ka nag-assert ng mataas na expectations sa gawa mo. I feel like hindi naman dun magiging ganun nakakapagod yung mag-feel mo, parang more on mas magiging smooth lang din yung progress mo. Like, katulad ng sinabi ni Kate na parang physically lang siya nakakapagod, though mentally and other aspects. Okay na, no, kung isipin yung sa tanong, same lang naman kay Kit, na yung katulad nga yung sinabi niya, parang physically nakakapagod, mentally, okay lang, kasi na-enjoy mo naman, parents' expectation. May nagpe-pressure ba sa'yo, Ben? Like, Wala, sarili ko. sarili mo lang? Oo. Sarili mo Pero- lang naman kalaban mo Sarili eh. ko lang naman, oo, tama. Ako for me, siguro expectations. Kasi nga, di ba, nasabi ko na yun, first day, pag nag-introduce, bakit architecture? Sinasabi ko, kasi yung parents ko gusto, since may engineering, ganun. Tapos, hindi naman talaga siya yung first choice ko, napilitan lang, ganun. Tapos, ayun, napapagod. Kasi pag workloads, nakakapagpahinga naman may tulog, ganon. Pero yung expectations ng ibang tao, especially ng parents or yung friends, katulad na kunyari yung magulang ko. Ang hirap kasi nung ipagyayabang ka na, architect oo. naman Parang ako. okay naman, hindi siya Another makapagod. expectation. Di ba? Happy birthday, Another architect! pressure. Oo, yung ganon. Tapos, Tapos-design ako ng bahay. halos lahat ng friends ko, uy, Arky, yung ganon. May gano'n Parang pa ko ah. nakaka-motivate naman, pero yung expectations na, nakakaabot kaya ako sa point na magiging Arky ako or magagawa ko kaya yung ganon. Wala lang. Mapapaisip ka na Nakaka-drain same din. lang din ba yung magiging interaction nila, yung reaction nila with kapag Kung nalaman hindi. nila hindi ka in person ng art. Tapos, Sige, ikaw. Ewan ko, nakaka-pressure lang din yung expectation pag tinatanong ko, ilang years ka na lang, bakit Ayun, bago ako oo. graduate? Di nila alam may +1 ka na. tapos, Diba? gawan mo ko ng bahay Oo. Wait! Nahihirapan pa nga ako sa ginagawa. Yung para sa akin, parang ginagawa ko na lang lahat ng gawain para makaabot ako sa point na makapag-graduate, magiging arty, para magawa yung Masabi mo na, expectations nila na arty. ginawa mo. Pero wala, mas nakakapagod lang yung expectations ng iba kasi sa expectations mo sa sarili mo or di kaya yung workloads.